Hello everyone, si Luda ito. Mula sa isang misteryosong gintong Buddha na may madilim na sikreto hanggang sa isang nakamamanghang maskara na natagpuan sa Egypt. Samahan niyo ako dahil sa bidyong ito ay titingnan natin ang mga misteryoso at nakakagulat na mga nadiscovery ng mga archaeologists. Number 6. Ang 1,000 taon na estatwang Buddha na may madilim na sikreto. Sa loob ng nakalipas na 100 taon, ang inaakalang gintong estatwa na nakaupong Buddha ay isa palang may itinatago sa loob nito. Ito yung mummified na labi ng monk na nabuhay mga 1,000 taon na ang nakakaraan. Ang kakatwang na diskobre ay natagpuan sa Chinese temple ng province ng Hebei. Ang pinaka nakabagabag-isip pa dito ay yung bangkay nito ay nasa maayos na kondisyon na nakapreserve, na ito'y may kompletong mga buto at maging ang utak ay nandoon rin buo. At sa halip ng mga bituka ang nasa loob ng laman ng tiyan nito, mga piraso na mga parchment paper na may mga sulating Chinese ang nakasulat doon. Pinaniniwalaan na ang misteryosong monk ay isang master ng Buddhist na nagngangalang Sishan Sansheng, at ayon pa nga sa alamat, naramdaman niya ang kanyang papalapit na kamatayan. Kaya't nagbigay siya ng tagubilin sa kanyang mga disipulo kung paanong i-preserve ang kanyang katawan sa mga chemical sa loob ng 3 taon bago buuin ang eskultura sa kabuuang palibot ng kanyang katawan. Sa Buddhism, may paniniwala na kapag naabot ng isang tao ang antas ng kabanalan, ang katawan nito ay hindi mabubulok. Subalit ang monk na si Sansheng ay talagang naghanda sa kanyang kamatayan, na ginutom nito ang kanyang sarili ng mahabang panahon upang mawala ang mga taba sa katawan at maigi itong mai-preserve. Pinaniniwalaan rin na kinain nito ang particular na lason upang ang kanyang kalamnan ay hindi gaano mabulok sa panahon ng mga huling buwan ng kanyang buhay. Number 5. Mga nahukay na kamay. Pagdating sa kakaiba at hindi inaasahang nadidiscovery, ang Egypt ay nangunguna dito. Noong 2012, sa May Everest, mukhang ang nadiscovery nila ay nagbigay ng patotoo sa karaniwang alamat o kwento-kwento ng mga sinaunang kagawian. Habang nagbubungkal ang mga archaeologists sa isang sinaunang maharlikang palasyo, sila ay nakatagpo ng 16 na mga kamay na nandoon nahati sa may 4 na hukay, na sa kanilang paniniwala, ito ay harapan ng sinaunang silid ng trono. Walang mga kaliwang kamay na natagpuan, puro mga kanang kamay lang. At mga tinatansyang may 3,600 taon ang tanda. At yan ay pabalik pa noong panahon noong ang mga mamamayan ng Hyksos ang siyang namumuno sa ibang bahagi ng Egypt na malapit sa Tel El Dava. Si Haring Kai ang pinuno ng palasyo noong panahong iyon, at mukhang sigurado sila na ang mga kamay ay mga tinigpas o pinutol upang ihandog sa kanya. Ayon sa mga historical record noong panahong iyon, ito'y nagsasabing ang hari ay tumatanggap ng mga putol na kamay na paraan ng pambayad sa mga reserve na ginto. Ang kamay ay maaaring hindi pag-aari ng mga taong gusto makakuha ng ginto. Sa halip, ito ay mga ipirepresenta ng mga sundalo na siyang mga nagputol nito mula sa kalaban ng hari. Maaari ring ito ay mga nanggaling sa mga mamamayan ng Egypt o maaari ding mula sa ibang kalaban o kaaway ng mga Hyksos ng Levant. Ang interesado pa dito, walang mga record ng ganitong practice sa mga orihinal na Hyksos sa kanilang sariling bayan sa norte ng Canaan. Kaya't posibleng ang ganitong nakakilabot na kagawian ay mga nagmula sa mga Egyptian. Number 4. Mga sinaunang figurine ng mga dinosaur. Sa pangkalahatan, sinasabing napakaswerte natin mga tao dahil hindi tayo nabuhay nakasama ang mga dinosaur. Pero mukhang hindi yata yan totoo, dahil noong 1994, ang mga archaeologists ay nakadiscover ng misteryosong mga sinaunang ceramic na mga figurine sa siyudad ng Ercarambo sa Mexico. Itong mga 33,000 na mga figurine ay mga nagawang nabuo mga tinatansyang 5,000 taon na nakakaraan. Subalit, ang mas nakapagbigay pansin sa mga ito dahil ang ilan sa mga ito ay nahahawig sa mga dinosaur. Ngayon, yan ay talaga nakakabagabag-isip dahil wala dapat na nakakaalam sa mga dinosaur noong panahong iyon, dahil ang mga ito ay na-discover lang noong 19 na siglo. At ang iba pa nga ay nahahawig sa tradisyonal na kilala nating hugis
na UFO spaceship. Kaya't mukhang yon ang susi sa mga misteryosong mga figurine. Ano sa palagay mo? I-comment mo dyan sa iba ng video. Number 3. Ang mahigit na 100 milyong taong fossil. Ang highlight sa bidyong ito ay ang larawan ng pambihirang fossil ng mga marine mollusk o yung suso ng dagat na nadiskubre ng isang estudyante na si Aaron Smith. At yan ay habang ito'y naglalakad sa beach, natagpuan niya ang misteryosong bato na medyo maliit sa bola ng soccer at sa kanya ito hinati sa dalawa. Ang nasa loob nito ay ang fossil ng sinaunang suso ng dagat na nabuhay sa ating mundo. Tinatantiyang 185 million years na ang nakakaraan. At sa labas nito ay nababalutan ng gintong pyrite na bato na ibig sabihin, maaari itong mapakintab na maging kulay ginto. Number 2. Ang misteryosong maliit na kabaong. Noong 1936, ang grupo ng mga kalalakihang kabataan ay mga nagpuntahan sa paanan ng bundok ng Arthur Seat sa may Edinburgh, Scotland upang mag-hunting ng mga koneho sa kuweba. Subalit, ang natagpuan nila doon ay nagbigay ng pagkagulat sa mga scientists. Nandoon, merong mga 17 mga maliliit na mga kabaong sa may bloke ng malapad na bato. Ang mga kabaong na iyon ay may tinatansyang sukat na mga 10 cm ang haba at ang bawat isa sa mga kabaong na iyon ay may mga maliliit na figurine sa loob na nakahiga na mga naihulma at may mga damit na mga costume made para sa kanila, mga natahi at nadikit sa kabuuan ng figurine. Idagdag pa dyan na ang mas nakagulat sa lahat, ang ilang mga parte ng kanilang mga katawan ay mga nawawala na walang mga braso. Walang maibigay na malinaw na paliwanag ang mga scientists tungkol dito kung sino ang gumawa ng mga ito at bakit ito'y binuo. Ayon sa ibang espekulasyon, maaaring ito ay parte ng tinatawag na voodoo magic o maitim na mahika o maaari ding mga satanismong ritual. Ano sa palagay mo? I-comment mo dyan sa iba ng video. Number 1. Ang maskara ng kamatayan ni Tutankhamun. Isa sa pinakamisteryosong natagpuan sa kasaysayan ng arkeolohiko ay ang maskara ng kamatayan ng pinakabatang paraon na si Tutankhamun at masasabing isa sa pinakasikat na kilalang kilala na isang kayamanan na nandoon nakuhang natagpuan sa libingan ng batang parao. At alam naman nating lahat na ang mga Egyptian ay parehong mga nauhumaling at nabibighani sa kamatayan mula sa pagmamamify hanggang sa kabilang buhay. Ang mga sinaunang kultura ng mga Egyptian ay mga detalyado sa kanilang mga tradisyon sa pagsasagawa na paghahanda ng paglilibing at doon pumapasok o naiuugnay ang maskara ng kamatayan. Ang maskara ng patay ay isa talagang detalyado na ang kabuuang itsura nito ay naahawig sa namatay at saka ito inilalagay sa ibabaw ng kanilang muka sa loob ng kabaong. Ang maskara ay sinasabing nakakatulong na gabayan ang kaluluwa ng patay pabalik sa kanilang pisikal na katawan kung saan sila ay nakalibing. At kung sakali mang may mangyari sa bangkay, ang maskara ay ang magliligtas na taguan ng kaluluwa. Isa nga talagang kakaiba, lalo na yung maskara ng patay dahil ayon sa isang historian na si Danny Snow, ang mga Egyptian ay gumawa ng iniidolong larawan ng kanilang pinuno na sa modernong panahon ay tinatawag na modelong muka ng social media dahil ang muka ng maskara ay nagawa mula sa pinakamahusay at magandang itsura nito at ito'y nababalutan ng mga metal na ginto at yan ay upang ito'y magtagal ng walang hangganan. At sa kaso ni Tutankhamun, ang kanyang maskara ay talagang nagtagal ng walang hangganan. Sa ngayon, ito ay matatagpuan sa Cairo Museum sa Egypt at isa sa pinakasikat na kilalang artifact sa buong mundo. Ikaw, alin sa palagay mo ang nakakamangha sa mga ito? At meron ka bang alam na pwedeng idagdag dito? I-comment mo dyan sa iba ng video at i-share para alam namin. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!